gusto nang bawiin, yung pinirmahan nilang BBM Romualdez Resolution. Nakuha po natin to sa Politico Scoop, di ba? At gusto kong bigyan ng komentaryo. Siya. Diretso na po. Dun sa filed reso in support of Speaker Martin Romualdez. Because initially, nung in-announce yun, na magkakaroon ng such resolution, yung mga kongresista walang problema. Sabi nila, pipirmahan natin yan. Of course, we are expected to support the captain of the ship. Nung nabasa nila yung actual text ng reso, kamot-ulo sila. Doon sila kinabahan. Doon sila naging medyo squirmy in their seats. Dahil nung nabasa nila, yung buong reso pala na yun ay lahat ng whereas, puro upak kay VP Inday Sara. Yun. Ito ang senaryo ngayon yan. Nag-announce pro-BBM Romualdez Resolution. Okay? 'Di ba? Nagpunta pa nga sila diyan sa Malacanang 'di ba? Pirma kayo, pirma. In support kay BBM at kay Martin. Okay? So siyempre pumirma sila. Natural, ikaw ay public official. Kailangan talagang sumuporta ka sa liderato. Talagang walang masama doon. Alam nyo po, nagkaroon ng problema yung sinasabi na whereas. Puro atake kay BP Sara. Sa madaling salita, naging political. Yun po ang naging problema natin ngayon. Kahit naman po ako, hindi ako naniwala, hindi ako bumoto kay BBM. Hindi ko po binoto yan. Naniwala ako kay PRRD na meron tayong bangag na kandidatong sa presidente. So hindi ako talaga sumuporta dyan kay BBM. Una pa lang, hindi po ako nabudol. Pero nung nanalo, sa akin gusto kong bigyan ng... Kasi respect the authority. Yan ang aking prinsipyo, respect the authority. Kasi ang nirerespeto mo, yung posisyon, hindi yung tao. 'Di ba? So parang ganito, syempre, kailangan nating respetuhin yan bilang public official. Pero, nung ang nangyayari, puro atake na sa Duterte, teka muna. Hindi na to usaping Pilipinas. Yun yung nasabi ko, hindi na ito tungkol sa ating mga Pilipino. Ito'y tungkol na sa kanila. Ito'y kanilang agenda na lang. Bakit ang inaatupag nyo ay puro BP Sara Duterte? Yan ang purong pang-atake ninyo. Sa madaling salita, yung dapat na nakakatulong kayo sa Pilipino ay naging political in nature. Teka muna, labas kami dyan sa away nyong yan. Nirerespeto namin yung posisyon nyo, pero pag kayong tao doon sa posisyon na hindi nakagalang-galang, sa katunayan ay kabastos-bastos na, hindi naman pwedeng hindi tayo magsasalita. Ano tayo, pipe? Hindi naman tayo pwedeng oo ng oo. Ano tayo, duwag? Hindi naman pwedeng ganon. Same thing dito sa mga kongresista. Yes, pipirma kami dyan to. We will support you. Bakit hindi? Di ba? Bilang speaker, bilang presidente, tama, dapat sumuporta ang mga politiko. Ang naging problema, hindi na po para sa bayan. Para sa power nyo na. Puro Sara Duterte. Kaya nga ngayon, teka muna. Gusto nang umurong netong mga kongresista. Napilitang lang pumirma. Sa madaling salita, iba yung pinirmahan nila, iba yung motibo, iba pala yung nilalaman ng pinirma nila. Yan, diyan po tayo magkakaproblema pag ang isang bagay hindi organic. Pag pilit, nakatikim na kayo ng manggang hinog sa pilit. Maasim, di ba? Usaping siyota, yung pinilit mo lang yung siyota mo. Maasim, di ba? Pangit. Iba yung talagang bukal sa loob. Organic lumabas yung suporta. Ito kasi, parang niloko. Ganun ang datingan ito Para kang niloko. Teka, susuporta. Pirma tayo dyan. Suporta, natural. Nasa batas yan Suportahan natin. Pero wala na sa batas. Yung susuportahan namin ng presidente at speaker hanggang sa mamatay si BP Sara. Hanggang ma-impeach si BP Sara, teka muna, wala na sa usapin yan. Hindi na naayon yan sa batas. Di ba? Hindi organic Yan po ang style nitong magpinsan. Mahilig sila. Di ba ano sabi nga ni BP Sara dyan kay Tamba? Bayad-bayad lang yan Hindi naman yan sanay lumaban ng patas.
Kung merong lalaban sa kanya, gigipitin. O kaya babayaran. Di ba? Hindi yan kaya wala sa isip ng BBM Romualdez tandem ang salitang organic. Yung kusang loob na umuusbong galing sa puso. Sanay sila dyan sa bayad-bayad, diktahan mo. Sabi pa nga ni BP Sara, parang pinagbibintangan pang mamamatay tao yung mga yan di ba? No, di ba sinabi ni BP Sara, yan na mahirap hinog sa pilit. Nako, yan. Oh. If it was just a resolution, we support our leader, the speaker, as the speaker of the house. Ako hindi ko nakikitaan ng masama yun. Natural lang naman talagang susuportahan mong leader mo. Kahit saang grupo dapat mong suportahan ng leader mo. Pero pag illegal na, diyan ka naman makikita. Halimbawa, pulis ka. Dapat sundin mo yung commander mo talaga. Sa akin, kung sundalo ka, sundin mo yan. Leader mo yan Pero pag illegal na yung pinagagawa sa'yo, magbenta ka ng droga, halimbawa, ba't mo pa susundin? Pag sumunod ka ron, duwag ka. Di ba? Dapat manindigan ka. Harasin mo yung tao na yan. Legal pa ba yun? Illegal na yun. So, hindi mo na dapat sinusunod yun. Recognize his authority. We follow his mandate. We will march according to the beat of his leadership. Okay lang yun, di ba? Kung ganyan, plain vanilla. Pero nung nabasa nila yung reso, wow, whereas, puro upak kay VP Inday. So that's when they had that bit of a struggle kasi a lot of these congressmen, don't forget, are holdovers from the Duterte administration. Mhm. Mga kaibigan nila yung mga yan. Totoo, di ba? I mean, mga kaibigan yan mahal din yan ng ibang, yung iba dyan, kaibigan, yung iba dyan, syempre napagbigyan, yung iba dyan, talagang mahal ang mga Duterte. Wala namang masama kung susuporta ka sa presidente. No, di ba? Pero ngayon, iba na nangyayari. Delikado sila dito. Kasi umiiba na ng tono. At yan pag-uusapan natin. Hindi na matutuloy. Posible, Eto. Hindi na matutuloy ang impeachment. Hindi sila makakalakap niya pagka ganyan ng usapin. They've had, well, let's call a spade a spade. There has been some patronage. There has been some political favors granted to many of them by the previous administration. Kaya medyo ipit sila. So ang advice ko is try not to take a side in this fight. Try not to pick a duck, as it were, di ba? But as a congressman, you will be forced to. Yan, sabi, wag na kayo magpili ng side. Basta sa madaling salita, gusto nitong palabasin, yung trabaho nyo lang. Too late. Sa ngayon, mamaya i-explain ko, that is too late for now. Especially kung congressman ka, you need to pick a side now. Hindi ka na pwedeng gumitna. Hindi na pwedeng, hindi, tamba ako, hindi, Sara ako, hindi, tamba. Kasi, pag ginawa mo yung gusto ni Tamba, definitely, babanatan mo si Sara. Di ba? Definitely. So, hindi ka naman pwedeng pumili na nasa gitna. Hindi, ito, pwede ko naman suportahan si BBM. Suportahan ko si Tamba. Suportahan ko si Sara. Tapos, trabaho lang tayo para sa Pilipinas. Pwedeng ganun Kaya lang, iba na sitwasyon ngayon. Hindi na uubra yan. Pag pinili mo si Tamba, you are forced. Nangyari yan Di ba yan nga ang kinikwento ni Banat Bay? Yan ang kinikwento ng iba. Pinababanatan si BP Sara. Hindi yan pwedeng tanggapin. Hindi pwede yan. Di ba? Pagka hindi ka, yari ka. Hindi pwede. Senate, iba, no? Yes, ma'am, go ahead. Sir, sorry. So, ibig mo sabihin na some congressmen, you believe, signed with hesitation doon sa House Reso, and in a way na they were parang left with no choice. Is that even a reality, left with no choice for these congressmen at this point? Well, definitely the framers, the ones who drafted it. I mean, if you look at the names, it's Congressman Manix Dalipe, it's of course Kong Yeda, the wife of the speaker. Siyempre yan, mga hardcore. Pero tama ka, ma'am, yung mga ibang mga hardcore, ibig sabihin niya mga hardcore supporters ni Tamba. naman dyan, yung mga ibang congressmen that are being made to sign this, I would have to believe there's some discomfort, perhaps would be the best word to describe it. Na parang in the back of their heads,
I'd rather this document did not exist. But here it is. It's, I mean, I'm at the breach, di ba? Pirmahan ko yan dahil I'm part of the House. I must support the House leadership. Yun. Ayan na po yan. Wala na silang magagawa eh. Ngayon, hindi na po pwede yung namamangka ka sa dalawang ilog.